Okay, tuloy po natin kabayan yung akin pong binanggit na po tungkol po sa mga pangarapin ko at yung mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko. Total, na itatanong po ng mga kaibigan po natin, ano bang talaga ang pinanggalingan mo ka, Jerry? Ano po? Alam nyo, yung pong aking during my teenage years, kabayan, talagang gusto kong magtrabaho eh. Naghahanap po ako ng trabaho, kabayan ko. At yan po ay akin pong isinaisip na pagka ako'y nag-graduate po sa high school, ako po ay magtatrabaho kaagad. At isang activity naman na sinalihan ko when I was still in high school, kabayan, ay yung pong music class. At yan po ay isang bagay na talaga nagbigay sa akin ng mga lessons at napakaganda po mga karanasan. And my classmates and I convinced our music to form a combo and we name it the Crackers habang kami po ay nag-aaral sa eskwelahan, kabayan. And to cut it short, it gave us a chance to join a noontime show. Ito po ang student canteen where one of the hosts, kabayan, was Eddie Ilarde. Yumao na po ang nasabing Ginoo, which became one of my friends and convinced me why not be an announcer, kabayan. Sabi nga po niya, alam po ninyo, noong mga panahong yon, medyo sikat-sikat po ang mga announcers, kabayan. So I said to myself, why not try to be one? May boses naman ako. Sabi ko po, wag naman sa pagmamalaki po, kabayan. Okay, alam po ninyo, noong mga panahong yon, nag-iikot po ako sa mga radio station. At during my high school days pa, I tried FEBC. I failed the audition because Mr. Bob Style said I was too young at that time. And then tried Alto Broadcasting in Manila at bumagsak din po ako. Then, I was not the right one, sabi nga po nila, para po sa hinahanap nila. And then DCBU, bagsak din. Puno na po ang kanilang staff, kabayan, ng mga panahong yaon. At rest muna po ako. Sabi ko nga, narinig ko yung mga bagay na yan, talagang hindi yata ako magiging announcer. Sabi ko nga, hindi naman po talagang pangarapin ko yung maging announcer, pero nagbigay sa akin, nagtulak sa akin yung mga sinabi po ng mga kaibigan ko. At tapos, alam nyo, narinig ko sa radio station, kabayan, sa isang pakikinig ko, kailangan ng mga guest DJ sa MBC ng DCMB, kabayan. So, ura-urada, pumunta po ako doon at nakuha po ako ni Ginong Bong Lapira. So, makabilang buhay na rin po si Bong Lapira at saka si Eddie Robles, naging kaibigan ko po sa PBS, kabayan. At sinabi niya, okay din, pero walang bakante, pero ako po ay magiging DJ, kabayan ko. At yan po ay akin pong isinagawa at tuloy-tuloy po yan hanggang sa pagkakataon na ako po naman ay pinala din na makapasok po. Narinig ko po at nalaman ko sa aking auntie, kabayan, isa pong practicing musician, kabayan, at siya po ay sa pagpipiano, kabayan ko. At sinabi niya, ang Philippine Broadcasting Service, sabi niya noon, ay may mga bakante, puntahan mo, boy. Sabi niya, boy pa tawag sa akin. So I tried and Eureka! I passed the audition, kabayan. I jumped with joy that finally I would be a radio announcer, kabayan. And that is part 2 of buhay ko po tungkol sa broadcasting. At hindi po sinasadya, ako po'y naririto ngayon sa ating palatuntunang ating alamin, and that is another story of my life, kabayan, kung bakit ako ay nasa agriculture and fisheries, kabayan. Okay, kabayan ko, ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, nagpapasalamat hanggang sa muli. God bless this Filipino nation.